24 lang silang senador. Napakabagal nilang gumalaw. Ay po sa mga legislations po, yung legislative agenda na nasa LEDAC, ang tagal po. Ang tagal magtrabaho. Kaya kung i-compare natin yung performance ng Senado kaysa sa Kongreso, malayo po pagdating sa achievement sa legislations. Pero tingnan ninyo, napakarami ang ating mga congressmen. Pero maayos na napapatakbo ni Speaker Martin Romualdez. Akong tingin ko kasi, nagsiselo sila kay Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, mga kababayan, ang tinitingnan nila, lalo na ni Sara Duterte. Bukang bibig ni Sara Duterte, si Martin Romualdez. Pagbanat sa ating Pangulo, diretso banat kay Martin. Kasi si Martin Romualdez ang tinitingnan nila na baka i-endorse ng ating Pangulo bilang susunod na Pangulo. O, naging sakit na talaga sa ulo, mga kababayan, itong Senado natin. Talagang patutulugin na yata ng permanente yung impeachment case ni Sara Duterte. Pag pinakinggan mo po yung mga sinasabi ng spokesman, si Atty. Tungol yan, Tunggol, nakaka-blood. Di ba? Alata mga kababayan, ang intensyon talaga patayin yung patayin yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Lalong pinahirap nila, mga kababayan. But before natin pag-usapan at ibigay sa inyo yung mga latest developments sa impeachment case ni Sara, click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan. Ako pala po si Dante Maravillas, isang Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito kasi yung balita ngayon. Trial timing depends on House, sabi ng impeachment court ng Senado. Bakit naman po yung trial timing ipinasa ninyo sa House? Diba dapat na mag-schedule ng trial yung Senado? Bakit yung trial timing nasa House na ngayon? Sinadmit na sa inyo, trinansmit na sa inyo yung impeachment, articles of impeachment, ginawa ninyo, ibinalik ninyo sa Congress para maghingi ng kung ano-anong mga requirements na wala man sa mandato ng Senado, wala sa ating saligang batas. Talagang, mga kababayan, ginagawan talaga po ng problema. Mismo yung Senado, mga senador, sa pamumuno ni Chis Escudero, ang gumagawa ng problema. Kaya pati yung kasama nilang senador na si Mig Zubiri, mga kababayan, nag-react na rin. Ito yung sabi ni Mig Zubiri, kailangan na niya na pumili na tayo ng bagong presidente ng Senado. Yan sabi ni Migs. Pero sabi dito sa balita, former Senate President Juan Mig Zubiri has appealed to his colleagues for a new Senate President as he expressed dissatisfaction with incumbent President, Senate President Francis Escudero, who he also said may already have enough votes to keep the chamber's helm in the 20th Congress. Kaya lang si Mig Zubiri, mga kababayan, kasama ito dun sa 18 mga udas. Di ba? Ang kasama man lang po doon sa Fantastic Five, si Coco Pimentel, si Sherwin Gatchalian, si Risa Ontiveros, si Grace po, saka si Nancy Binay. Kaya ang tingin ko dito sa statement ni Mig Zubiri, gusto lang niyang tablahin si Chis Escudero kasi si Chis Escudero, mga kababayan, ang biglang nagkodita sa kanya. Diba? Napaiyak doon si Mig Zubiri. Biglang kinudita ni Chis Escudero itong si dating Senate President Mig Zubiri. Kaya kaduda-duda din na ang motibo niya iba. Hindi tungkol dito sa trial shall forthwith proceed. Diba? But anyway, ibigay ko lang sa inyo, mga kababayan, itong sinasabi niya rito. Sabi ni Mig Zubiri, we'll find out sa July 28 if you ask me.
I am for a leader of the Senate who will keep protecting the integrity, the traditions of this Senate. Hindi ko yan gusto na ang leader sa Senate would be a dictatorial type. I do not want us to be similar to other chambers, where it is only one emperor who dictates all the instructions to the members of the body. If you ask me if I am satisfied with the leadership of the Senate, I'm not satisfied with the leadership of the Senate. So I am open to supporting other candidates for Senate presidency. Sabi ni Zubiri na noong panahon na siya daw ang presidente ng Senado, he did not allow contentious debate during the plenary sessions as he preferred to forge a consensus first. Noong panahon ko niya, I led through a consultative leadership. I led through consensus building. I always had caucuses every week to discuss the issues for the day. I do not let all the discussions be on the floor because making it come out on the floor in fighting it out, there shows a very chaotic Senate. And so I am praying that we have a new leadership in the Senate. Maganda sana yung sinasabi mo ngayon. Kaya lang, nung magbutuhan, sama ka sa 18 Huda, sabi ni Father Flavi Villanueva. Di ba? Itong si Mig Zubiri, half Albayano siya. Yung nanay niya kasi taga rito sa amin, sa Albay. Kaya pag nandito si Mig Zubiri, nagpapakilala siya bilang isang Bicolano. Parang si Toltolentino. So, ganon mga kababayan. Zubiri also called out Escudero for his purported feud with the Speaker Martin Romualdez, saying that it is not the role of the Senate, Chief. Dito, tama ito. Tama itong posisyon mga kababayan na sinasabi ni Mig Zubiri. Nangingialam pati sa trabaho ng Congress, itong si Chis Escudero. Ang dapat niyang gawin, ayusin niya yung trabaho niya dyan sa Senado. Kasi tingnan mo, 24 lang silang senador. Napakabagal nilang gumalaw. Ay po sa mga legislations po, yung legislative agenda na nasa LEDAC, ang tagal po. Ang tagal magtrabaho. Kaya kung i-compare natin yung performance ng Senado kaysa sa Kongreso, malayo po pagdating sa achievement sa legislations. Pero tingnan ninyo, napakarami ang ating mga congressmen. Pero maayos na napapatakbo ni Speaker Martin Romualdez. Akong tingin ko kasi, nagsiselo sila kay Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, mga kababayan, ang tinitingnan nila, lalo na ni Sara Duterte. Bukang bibig ni Sara Duterte, si Martin Romualdez. Pagbanat sa ating Pangulo, diretso banat kay Martin. Kasi si Martin Romualdez ang tinitingnan nila na baka i-endorse ng ating Pangulo bilang susunod na Pangulo. Kaya pati si Chis Escudero, mainit ang dugo kay Martin. Si Martin po, laging kasama ng ating Pangulo sa mga foreign trips. Si Chis Escudero, hindi. Di ba? Kaya tingin ko silos na silos mga kababayan. Kaya sabi ni Zubiri, but not just being independent from the House. Kasi may nagasabi, gusto namin itong kandidato kasi inaaway niya si Speaker Martin. That's not the role of the Senate President, he stressed. The role of the Senate President is to steer the Senate as a ship, no matter how rough the waters are, to show the people that the Senate is our ship of state that will never break down. It will never surrender in principles, in traditions. Problema, kasama ka doon sa sumira sa tradisyon ng tradisyon ng Senado. Bumoto ka para ibalik yung impeachment, articles of impeachment sa Congress. Naging party ka ng delay ng impeachment trial. Kaya itong statement po ninyo, walang dating sa amin, kundi ang dating, gusto mo lang tablahin si Chis Escudero kasi siya yung dahilan kung bakit pampersonal, kung bakit natanggal ka as Senate President, kinundita ka kasi ni Chis Escudero. Pagkatapos, si Bato de la Rosa may payakap
may payakap-yakap pa sa asawa mo, nangiyak-ngiyak pa, may paiyak-iyak pa siya, doon pala, bumoto din kay Chis Escudero. Ganon mga kababayan. So sabi dito, Zubiri belongs to the so-called veterans bloc supporting Senator Vicente Soto III's bid to reclaim the Senate presidency, which also includes Senator Ping Lacson and Loren Ligarda. Si Loren ganon din. Kasama siya sa bumoto doon. Kasama siya sa 18 Judas. Si Ping, incoming siya. But anyway, kung gusto ninyang palitan si Chis Escudero, ayos yan. Tama, palitan na ninyo. Ilagay ninyo si Tito Sen. Kasi matino yung pag-iisip ni Tito Sen. Maayos. Kung si Tito Sen ang tatanungin, mali yung ginawa ni Chis Escudero, hinayaan si Bato de la Rosa na mag-motion to dismiss, mag-abogado kay Sara Duterte. Hindi dapat ganon. Katapos ngayon, hindi lang inuupuan. Parang ang intensyon mga kababayan, tigbakin ang tuluyan ang impeachment trial. Biglang itinuro na naman po yung Congress. Yan spokesman for the court, Reginald Tonggol said the impeachment court would reconvene on July 29, one day after the 20th Congress gathers to hear President Ferdinand Marcos Jr.'s State of the Nation address. Pero ang sabi niya, yung impeachment court niya would only release a new calendar for the trial after the House has complied with its requirements. Although the House had sent the articles of impeachment against Duterte to the Senate on February 5, Senate President Chis Escudero only convened the impeachment court on June 11, a day before the 19th Congress is adjourned sine die. Halata talaga po na gusto nilang isabotahe. Kaya nga sabi ni Tito Sen, ay grabe niya, reaksyon niya nang malaman niya na imbes na i-refer sa Committee on Rules, immediately nang matanggap, pinatulog lang ni Chis Escudero. Nagbakasyon ng mahaba. Sabi nga natin mga kababayan, may 2 days pa sana based sa kanilang session calendar. 7 pa sana dapat sila nag-adjourn. In-adjourn na. February 5 pa lang nag-adjourn na. Pagkatapos, yung schedule na ginawa niya na mag-reconvene June 2, in-adjust pa po sa June 11. Di ba? Napakalinaw. Basang-basa ang masamang intensyon mga kababayan. Alatadong masyado. Kaya nag-iingat yung Congress. Sabi ni Chel Jokno, baka niya itong iniinging requirement is just a trap, patibong, para mahanapan ng butas na pumasok sa tinatawag na 1-year bar. Yun niya yung intensyon, sabi ni Chel Jokno. Pinabalik po yung articles of impeachment para sertifikaran daw, certify that they did not violate the constitutional provision that bars the filing of more than one complaint in a year. The senators also required the House to certify that it would still pursue the trial in the 20th Congress, which officially started on July 1. The House has already complied with the first summons but has yet to comply with the second. Sabi ni Tongol, the convening of the impeachment court niya is hinged on the certification of the House of Representatives. Let us just wait and see what they will submit and let the impeachment court decide on the sufficiency of their compliance or submissions. Sabi po niya. Paliwanag ni Tongol na ito ang certification processes help prevent any legal impediment or challenges or technicalities that could undermine the impeachment process once it starts rolling and to uphold the proceedings' integrity. Sabi po ng mga magagaling na abogado na siguradong mas magaling kay Tonggol kasi ang mga unang-una batang-bata pa si Atty. Tonggol. Siguro naman mas magaling sa kanya si constitutionalist Christian Monzon or si Chief Justice Renato Puno. Ricardo Puno pala. Then si Senior Associate Justice Antonio Carpio. O diba? Or si constitutionalist Atty. Rene Sarmiento. Mas naniniwala tayo dito sa mga legal eagles, well-experienced lawyers
na nag-occupy na ng mga top positions in government kaysa naman kay Atty. Tunggol. Di ba pa? Ang sabi nila, wala man anya yan dyan sa pinag-uutos ng konstitusyon. Ang sabi ng konstitusyon, trial shall forthwith proceed. Kung may mga question, hindi dapat yung mga senator judges ang nagke-question yan, kundi yung mga abogado ni Sara. Kaya lang, ayaw paawat po itong mga senator judges na mag-abogado kay Sara. Yan ang nakakalungkot. Kaya tama itong sabi ni Congressman Asidre. Sabi niya, sana hindi malunod sa technicality itong usapin ng impeachment. Ito po ay usapin ng accountability. Ikinabahala ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na posibleng madiskaril ang impeachment proceedings para kay Vice President Sara Duterte dahil lang sa issue sa technicalities. Payo ng kongresista, dapat mag-focus hindi lang sa constitutionality ng impeachment, kundi pati na rin sa usapin ng moralidad. Kung mauwi lang ito sa dismissal dahil sa teknikalidad, hindi natin na-serve ang original purpose ng impeachment process to exact accountability to our elected officials, sabi po ni Asidre. Nakita ninyo kung sino yung mga matitino sa ating mga opisyal? Mas maraming matino po sa ating Congress kaysa sa Senado. Kaya pag dinismiss nila ito, mga kababayan, ang dapat katarungang aksyon ng ating mga mamamayang Pilipino, abolish Senate. Sa mga naganap ng Malinis in Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kasong-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by actress Maritoni Fernandez. Isa po siyang cancer survivor. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, and prevent cancer. Sa mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa messenger ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig sa mga imported bags and wallets, pumunta na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet Facebook page. Naka-base po siya sa Amerika. Ayan po, Eileen Closet, si Ma'am Eileen Rosales. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.